Si Kristo ang tagapagligtas ng lahat ng tao. Si Kristo ang Diyos na namatay at muling nabuhay. Sabi niya dito sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit na kung saan kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Binibigyan tayo ng Diyos ng kanyang pagmamahal sa atin. Nagbigay ang Diyos hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Binigay niya ang kanyang sarili. Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa ating lahat, upang ang lahat ay magtamasa ng buhay na walang hanggan na kung saan kasama ang Diyos. Kaya sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang sarili. Wala pong makakapagbigay ng buhay kahit sino pang matuwid na tao na maaaring magbigay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Hindi po magagawa ng tao yan na mamamatay ka para sa iyong kaibigan. Hindi po magagawa yan. Pero ang Panginoong Jesucristo ay ibinigay niya yung kanyang sarili. Namatay siya para sa atin. Kaibigan ko, tandaan mo, si Jesucristo ay namatay para sa iyo at para sa akin. Dahil sa ating mga kasalanan, namatay siya. Pero ang sabi dito ng Panginoon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig niya. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sabi niya, ang isang kondisyon, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya. Anong ibig po sabihin ng pananampalataya? Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak. Paano ka bang hindi mapahamak sa impyerno? Sasampalataya ka lang. Ang ibig po sabihin ng pananampalataya ay 4 na P ang laman. Ang pananampalataya ay mayroon siya dapat 4 na P para maligtas ka. Kasi ito ipinapangaral namang ng mga kung sino man leader, ipinapangaral ito sa mababaw na pangaral. Sasabihin niya, sumampalataya ka, ligtas ka. Ay paano sumampalataya? Ang pananampalataya po may 4 na P. Una, kung gusto mong maligtas, dapat pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Pagsisihan mo ang iyong minanang kasalanan. Kasi ang lahat ng tao na nagkasala ay siya nagmana ng kasalanan. Kaya sabi ng Biblia, pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Pagsisisi. Pangalawa, kailangan mong talikuran. Pangalawa, pagtalikod sa kasalanan. Pagsisisi, kailangan pagtalikod sa kasalanan. Pangtatlo, pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Kay Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas, tatanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo at bubuksan mo ang iyong puso, papasukin siya para siya ay maging Panginoon mo at tagapagligtas. Pang-4 na P, pag tinanggap mo si Jesucristo sa iyong puso bilang Panginoon mo at tagapagligtas, ang gagawin naman ng Diyos, isusulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Sa katunayan na ikaw ay rehistrado na sa langit. Ang sino mang sa kanya'y tumanggap bilang Panginoon at tagapagligtas ang kanyang buhay, rehistrado sa langit. Ang ibig sabihin nito ay, kung tatanggapin mo si Kristo, registered ka na sa heaven. Registered ka na sa heaven. Kaya kung tinanggap mo si Kristo ngayon bilang Panginoon mo at tagapagligtas, katulad kanina na tayo ay nanalangin, ikaw ay registered na doon sa langit. Meron ka ng buhay na walang hanggan. Meron ka ng assurance of salvation na pinapangaral natin araw at gabi. Ako po ay matatagpuan ninyo sa YouTube, sa TikTok,
sa Andy Alinyo TV, sa Andy Alinyo Facebook, sa Reels, matatagpuan niyo po ako dyan. Assurance of salvation po ang ating tinatalakay dyan. Hanggang ako'y nabubuhay, ipangangaral ko ang salita ng Diyos na magsisi kayo at tumalikod sa kasalanan at tatanggapin ninyo si Jesus bilang Panginoon nyo at tagapagligtas upang kayo ay hindi mapahamak sa naglalagablab na apoy. Ito yung gusto ng Diyos. Napunta dito ang Panginoon, hindi kung saan pa man anong pang bagay. Napunta dito ang Panginoon upang tubusin tayo sa kasalanan. Kaya isa lang ang direction ng ating pangangaral. Ang ating pangangaral na kailangan nyong matanggap si Kristo sa inyong puso upang may sulat ang inyong pangalan sa aklat ng buhay. Ang ating pangangaral mayroon siyang direction. Hindi ito bato-bato sa langit, bato-bato, basta lang makapagsalita. Hindi po ito. Ako hinirang ng Diyos para magkaroon ng direction ng kaligtasan. Hindi ito katulad ng bato ng salita ng Diyos, hindi naman alam kung ano ang binabato. Pero ang ako, hinirang ng Diyos at inutusan ng Panginoon na sinugo niya ako upang ipangaral ang salita ng Diyos sa buong mundo. Na ipangaral ito sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na ang lahat ng tao ay magsisi at tumalikod sa kasalanan at tatanggapin natin si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas sa ating buhay. Iyon, makakatiyak tayo na mayroon tayong buhay na walang hanggan. Ang pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo, buksan mo lang ang iyong puso at anyayahan mo siya sa pamamagitan ng panalangin. Iyon ay simpleng panalangin. Halimbawa, sasabihin mo, Panginoong Jesucristo, patawarin niyo po ako sa aking kasalanan at binubuksan ko po ang aking puso at kayo po ay pumasok sa akin at kayo na po ang maghari sa aking buhay bilang Panginoon ko at tagapagligtas ng aking buhay. Gayon ay maliligtas ka. Yun ang sikreto na binibigay ng Biblia. Walang dagdag, walang bawas. Kailangan mong matanggap si Kristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas para ikaw ay magtamo ng buhay na walang hanggan sa langit. Purihin natin ang Panginoon. Welcome po ngayong mahal na araw. Sana'y makapagtika tayong lahat upang tayo ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan at tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo na namatay sa krus. Yun ang ating tagapagligtas. Yan po si Kristo ang daan, si Kristo ang buhay papunta sa langit. Kaya kailangan natin matanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Salamat po, purihin natin ang Panginoon.